Ngayon, talo na tayo sa ating third parable. After sabihin ni Jesus yung lost coin, lost sheep, tumalo na siya doon sa prodigal son. Next topic. So yung mga title na to, ano lang to, hindi si Jesus yung nag-title. Yung mga nag-publish ng mga versions ng Bible ang nag-title nito. So that's why pwede nating sabihin itong parable of the prodigal son, hindi prodigal son kundi parable of the loving father. So pwedeng ganon. Or the fattened calf, pinatabang baka. Pwedeng ganon. So okay. Ngayon, tinagalog ko na. Diyan ako tumagal eh. So, verse 11, sinabi pa ni Jesus, meron pa akong pangatlong kwento. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa tatay niya, Tatay, ibigay niyo na po sa akin. Magalang pa. No? Ibigay niyo pa sa akin ang aking mamanahin. Mga mamanahin ko. So, hinati ng tatay sa 2 ang property niya. Masunurin yung tatay, no? Sa atin, sa kultura natin, hindi pwede yan eh. Sapok agad sa tatay yan. Or, asan yung dyan? 2 por 2. Diba? Sumasagot-sagot ka na? Bakit yan? Pero iba tong tatay na to. At the same time, hari ito, actually. Yung tatay na ito. And then, anong sinabi ko dito? Dividing property. 'Di ba? Sumunod yung tatay eh. Hinati ng tatay sa 2 yung property niya. Sige, yung mamanahin mo, kunin mo na. Oh. Sorry. Sabi dito, sa first son, ang context nito, sa time nila Jesus, sa first son mapupunta yung 2/3 ng mana, at sa second son, yung bunso, mapupunta yung 1/3. So kung meron makuha si bunso dito, 1/3 lang kumpara dun sa meron kay kuya. So, mas malaki pa rin yung kay kuya, actually. So, ang reference natin dyan, Deuteronomy 21:17. And then, kung obserbahan natin yung verse 11 and 12, the younger son doesn't love his father. Wala siyang pake. Nainip siya, hindi niya mahal, walang pake. Ito yung sinasabi ko kanina, na kapag hindi mo mahal ng isang tao, wala kang pake. Kahit nga sabihin mo na, kasi, sa time nila, para makuha yung mana, dapat patayin mo na yung father niya. So, it assumes na, hindi ko na maintay yung yung mababa na to ng leg, hindi ko na maintay yung yung pagkamatay mo bigay mo na sa akin yung mana mo. Ganon ka bastos. Pero sumunod yung tatay. Hindi sumunod, kumbaga nag-respond dun sa sinabi ng anak. So, para sa kanya, patay na ang tatay niya at di na niya maantay ang imamana niya. So, ganun siya katindi. Ngayon, paano tayo makarelate doon? Some of us nagmamadali sa yaman. O nakapokus sa yaman ng mundong ito. Makatingin tayo doon. Nagmamadali. Di ba? At hindi maantay ang everlasting blessing sa eternal life with Him. Magmamadali tayo kaya minsan sinusugal natin yung linggo para sa trabaho. Sinusugal natin yung tulog natin para sa trabaho. Hindi natin maantay yung everlasting blessing sa eternal life with Him. Kumbaga, yung everlasting blessing na marireceive natin in the end, walang-wala dun sa mga hinahabol mo ngayon. Or hinahabol natin ngayon. And it shows kung ano ba talaga yung mahal natin. Yung hindi natin ma-deny. Lagi tayong may rason kapag yun yung topic. Diba? Hindi kasi kailangan ng yung pamilya ko eh. Kasi So, anong nangyayari? Nagre-rely ka sa sarili mo imbis dun sa pinakanais ng Diyos para sa ating lahat. Ano pa yung observation natin? So, this is insulting sa father. And napakabahira lang that his father responded to his son's request and allowed him. Parang iba tong tatay na to. Kasi kung ikaw yung tatay, talagang hindi mo pagbibigyan, sisipahan mo pa palabas. Kung gusto mo lumayas, sige lumayas ka, wala kang kukunin. Yung suot mo, balik mo dito, ako bumili niyan. Ganun pa yung tira ng magulang ko sa akin dati. Gusto mo lumayas? Akin na yung yung brief mo. Hindi ikaw ang bumili niyan. Diba? Ganon. Pero itong tatay na to, iba.
Binigay niya yung property. Dinivide niya. And allowed him. Some of us hindi pa matanggap that the Lord allowed our fall. Yung kinuha ni Eva yung fruit of the knowledge of good and evil, hindi dumating doon si Lord na, oops. Hinayaan niya. Minsan sa parenting, di ko ma-suggest, pero kung susundin natin si Lord, baka nga mas okay na inaalaw natin minsan madapa yung anak natin para matuto na suotin ng tama yung tsinelas. Minsan nadadapa yung bata kasi mali yung pagkasuot ng tsinelas. So next time, pag nadapa siya, sasabihin niya, lagi na siyang titingin doon sa tsinelas niya na tama yung pagkasuot niya. Minsan ganun. Natututo tayo dahil sa experience. And dahil sa mga maling nagagawa natin or sa outcome na nangyayari sa atin, merong bagong tayong naiintindihan. Bagong kaalaman na. So ganun din. Ngayon, may tanong kayo. Inalaw ni Lord na magkasala tayong lahat? Akala ko ba labing si Lord? Pero minsan, paano mararamdaman yung pagmamahal na lubos ng Panginoon kung hindi ka nagkasala? Kung hindi ka nadapa? Paano mo malalaman na meron palang first aid kit yung nanay mo para kung nasan yung sugat mo? Na ganun ka pala niya kamahal at ka-thoughtful sa'yo. Ngayon, balik tayo sa kwento. After ng ilang araw, ayan na, nakuha niya na. Binenta ng bunso ang share niya sa property at pumunta sa malayong lugar, winaldas niya doon ang pera niya sa bisyo. Kinumbert niya na sa GCash. Oh, ready na yung QR code ko. Tara na, let's go. Swipe doon, scan doon. Nakuha niya lahat, winaldas niya doon. Sa lahat ng nais niya. And nang maubos na ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lugar na yon at nagsimula siyang maghirap. Nakita nyo? Minsan yung hinahabol natin, temporary lang pala. Hala natin, naghahanap tayo ng mabilisan na kasiyahan. Instant noodles. Instant jowa. Pero in the end, temporary lang pala. In the end, masama pala yung epekto sa atin. Kaya sa mga nagmamadali, maling practice yun. Pero kung malilate ka na, kailangan mo talaga magmadali. Huwag take your time. Okay? Ay, hindi nangyari. Nawaldas na niya. Then wala na siyang pera. So, nagtrabaho siya sa isa sa mga taga doon. Pinadala siya sa bukid para mag-alaga ng mga baboy. Alaga ka ng baboy, no? Makasabay mo nga lang sa kalsada yun, yung truck ng baboy, ayaw mo na eh. Gusto mo na mag-overtake eh. Tapos gusto mo na bumaba sa jeep pag natambay doon yung di ba? Truck ng baboy. Imagine niyo na lang kung magdamag kayo nandun. Pero ang amazing lang sa ilong natin is kapag nasanay na, wala na, di mo naramdam. So, kapag may nakakamay tayong mabaho, lalo na sa mga lumalapit na pulubi or something. Actually, dapat masanay tayo sa ganun, na tumutulong sa may hirap. Sa mga mababaho, sa mga mabababa. No? Paliguan yung hindi naliligo. Diba? Gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy. Wala na siyang makain. Food trip na lang ng babski yung kukunin ko. Dahil sa sobrang gutom, then kahit may nakakita na sa kanyang kumakain, tumitibog ng pagkain ng baboy na meron pang kasamang spaghetti. Pero walang nagbigay sa kanya ng pagkain na makakain. Walang nagbigay talaga. Imagine, no? Walang may pake na sa'yo. Kung lahat ng tao walang pake, yan yung mangyayari. Kung walang pagmamahal sa mundo, walang nagmamahal na tao, ganyan yung ating mga respond. Lagi na lang tayong iwas tingin na lang. No? So, relying on temporary things will surely fail us. Lagi nang tatandaan yan. We need to rely on someone who is eternal. And sa mundong ito, ang Diyos lang, ang eternal, ang forever.
Kaya kung meron ka mang mamahalin, doon sa kailanman hindi mawawala. Minsan nandun sa asawa, sa jowa, sa kaibigan. Kaya kapag nag-fail, ayaw mo na. Suko ka na. Di ba? Ngayon, ito yung ginawa ng mag-alaga ng babski. So, ang baboy, sa Old Testament, tinuturing na madumi sa Bible, ng Bible. Na kapag kumain ka ng Bible, pwede naman, spiritually, kumain, medyo baboy, Bible, magkatunog eh. Kapag kumain ka ng baboy na unclean, hindi ka pwedeng pumunta sa temple para mag-offer and mag-worship sa Panginoon. Kailangan mo munang mag-quarantine ng 7 days, maligo, saka ka makakapunta. So, mag-alaga ng baboy, o kumain ito, and malala, kinain pa niya yung kinakain ng baboy, so mas madumi na sa mas madumi, ay ang pinakamababang pwedeng gawin ng isang mahirap na Hudyo. Kasi sa culture nila, bawal talaga yon, miski mag-alaga or kumain. Lalo na pag kinain yung pagkain ng baboy, di ba? So, sa loob-loob niya, parang walang-wala na siya. Kung mahina yung puso mo, iba na yung iisipin mo. Ayaw mo na mabuhay, di ba? And then, walang nagbibigay sa kanyang ng makakain. Lagi niyang tatandaan, this is the consequence of sin. Na yung mga kasalanan natin ginagawa, lagi merong consequence. Akala mo, gawin mo yung kasalanan na to, yung white lies mo, yung mga kasinungalingan mo na hindi naman nahalata, yung mga panloloko mo na hindi nahalata, merong consequence yan. Lagi merong kabayaran. Lahat na nangyayaring masama dito sa fallen world natin ay dahil sa kasalanan. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon na, Lord, bakit mo ako inalaw na magkasala? Kala ko ba mahal mo ko? Dapat di mo ko inalaw magkasala. Ngayon, naghihirap tuloy ako. Isisisi mo ba sa Diyos yung ginawa mo? Isisisi mo ba sa ibang tao yung ginawa mong kasalanan? Diba? Parang lang yan eh. Sa basketball, pinasa yung bola, tapos nung sinut mo, di sumut. Sinisi mo yung pumasa sa'yo. Kasi pinasa sa akin, alam mo pala di masusut eh. Di ba hindi dapat ganun, di ba? Ikaw yun, ikaw yung sisi doon. Buzzer beater sana, kapos. Diba? Tapos sisi mo yung kakampi mo. Ba't kung pinasa sa'yo, tinira mo na, ikaw sana yung nasisi, di ba? Minsan may ganun tayo. Gusto natin takasan yung consequence ng kasalanan, kaya tayo nagdadahilan. Imbis na tanggapin. For example, may pumuna sa'yo. Alam mo, ganto ka. Mataas yung boses mo. Mayabang ka. And then ikaw, ang gagawin mo, hindi papaliwanag lang. Di ba? Dami nating iniisip na rason. Bakit ka late? Dami mong sinasabi. Imbis na sabihin na, sorry. Nangyari lang kasi. Diba? Imbis na sorry yung nauna yung blah 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 blah. Diba? And hindi dahil yun sa inalaw ni Lord. Dahil sa kasalanan natin lahat. Una sa lahat, sa pagiging Kristyano, akuin natin yung kasalanan natin. No? The Lord allowed our fall and the consequence of sin so that we could fully understand how loving, merciful, and forgiving our God is. Hindi mo maintindihan na forgiving si Lord kung hindi ka nagkasala, kung hindi niya inalaw. Hindi mo maintindihan kung gaano kalawak yung pagmamahal niya kung hindi tayo nagkasala. And wala siyang kaawaan kung walang nagkasala. So yung kasalanan natin na gamit ng Diyos para maipakita sa ating lahat kung gaano siya kalabing. Kung sino ba siya talaga sa atin. Minsan sa pagsubok nalalaman yung pagmamahal ng isang tao. Alam natin yan. Diba? Sa mga palabas, nasusubok yung ugali ng tao kapag may nangyayaring problema. Nalalaman yung kung sino ba talaga yung tunay mong kaibigan at kung sino ba talaga ang Diyos. Diba? Balik tayo sa kwento. Di ba na, kumakain siya ng umihigo pa siya ng spaghetti. Galing doon sa pagkain ng baboy. Sa wakas, natauhan siya. Parang
nagising. At sinabi niya sa sarili, sobra sa pagkain ng mga tauhan ng tatay ko. So, mas mababa na ako sa tauhan ng tatay ko. Pero dito, namamatay ako sa gutom. Diba? Sabi niya, babalik na ako sa tatay ko at sasabihin sa kanya, Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi niyo na po ako dapat tawaging anak. Ituring niyo po akong isang mga tauhan niyo. Isa sa mga tauhan niyo. Kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. Imagine, no? Ikaw gusto mong bumalik sa tatay mo. Yung niloko mo, naasa mo ng boses, hindi mo nirespeto, tinuring mong patay. Sa kultura nila, o sa sinasabi ng mundo sa atin, huwag ka nang bumalik dyan. Hindi ka napapansin ng tatay mo. Huwag ka na pumunta ng church. Tagal mong nawala eh. Huwag mo nang sabihin yung grades mo sa magulang mo, papaluin ka lang yan. O pakapagalitan. Minsan yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakasala, kasi hindi naman talaga natin kilala. Talagang kilala yung Diyos or yung tao na nilalapitan natin. Di mo alam mapagmahal pala yung tatay mo, pero nilalayuan mo dahil sa kasinungalingan na pinaniwalaan mo. So, pwede nating imagine, nung pabalik siya sa tatay niya, nire-recite niya to. Inuulit-ulit niya. Tapos wala pa siyang baon, di na siya nakapagbaon, di siya binigyan ng pagkain ng baboy. So, lagi niya sinasabi, Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi niyo na po ako dapat tawaging anak. Turing niyo po ako isang taon. So, paulit-ulit siguro siya, papunta pa lang sa Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nararamdaman niyo yung intense na. Di ba minsan kapag palapit ka na sa bahay niyo, tapos may mali ka nagawa, alam mong, di ba kapag sinabihan ka na nanyo, yari ka sa akin sa buhay, papaluin kita. Tapos pag pauwi nun, parang kabado ka na, di ba? Tapos ganun din yung nararamdaman ng yung younger son, yung bunso. Hindi nyo na po dapat tawagin anak. So, yun yung nangyayari, yun yung nasa isip niya. Di ba? Sinabi dito, natauhan siya. He came to his senses na di niya kaya iligtas ang sarili, and ito ang pinamukha sa atin ng law and sin, na hindi natin kaya talaga. Yung natauhan na moment, pinapakita lang noon na sa sobrang baba mo, kailangan mo ng tulong. Pero minsan yung iba, gumagawa pa rin ng paraan. Sa sobrang baba mo, gumagawa ka na ng paraan para tapusin yung buhay mo. Dalawa lang yung pwede natin puntahan. It's either humingi tayo ng tulong or tapusin na yung dapat tapusin. And sana, I pray, huwag tayong pumunta sa ganon. And din yung pinapamukha ng law and sin. Kaya that's why, ni-preach namin dito yung kasalanan para may pamukha sa inyo na kailangan natin ng tulong. Mapamukha sa atin. Kailangan natin ng tulong. Tulong na nanggagaling sa Diyos. And ganun din yung law. Sinasabihan ka niya, oops, mali yan. Kailangan mo ng tulong. Hindi, next time, gawin mo na ulit. Ang pinapakita ng law is, kailangan mo ng tulong, bumalik ka sa Panginoon. Hindi yung parang teacher na, nagawa mo na naman, yari ka sa akin sa bahay. Diba, minsan, parusa agad yung binibigay natin agad, imbis na tulungan yung mga taong nasa paligid natin. Naalala niyo yung tatay niya. Naalala niya ang tatay niya na may maraming pagkain at blessing. Kasi yun yung pagkakalala niya sa tatay niya. Maraming pagkain yung tatay ko, marami siyang blessings. Yun yung pinapakita ng word, ng mundong ito. Ang word niya kasi is, ituturing na siyang patay ng tatay niya at wala na siyang bunsong anak dahil sa kasalanan niyang ginawa. Siyempre, ikaw, oo nga naman. Hindi ko siya tinuring na tatay that time, so for sure, di na ako tuturing na anak nun. Kaya naisip na, maging alila na lang. Pero ang hindi niya alam na meron siyang loving father na papatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Minsan, kaya tayo nakagawa ng kasalanan kasi kulang yung kaalaman natin kung sino yung Panginoon. Kaya tayo minsan nahihirapan sa Diyos, lumapit sa Diyos, kasi minsan, hindi natin pala buong kilala yung Diyos. And that's why we are encouraging you na magbasa para makilala natin yung Diyos at maalaman natin kung ano yung dapat natin gawin.
Pag nagkasala ka, ano ba dapat mong gawin? Lumayo sa Diyos o lumapit? Diba? The Lord allowed our fall. Ayan, inulit ko na yan. Ba't naulit yan? And then always remember that He is loving and merciful and forgiving Father every time na nahihirapan tayo. Imbis na lumayo kayo, lumapit kayo sa Diyos. Imbis na lumayo kayo sa church, lumapit kayo sa church. Kung merong problema, pag-usapan. Huwag nating, kim-kimin. And then, i-chismis. Alam mo ba, si ganito, ganyan. Huwag ganon. Ang church, kaya tayo nag-groupings din, in-implement yung groupings, para magbigay ng, maglabasan ng burdens, magtulungan, magbigayan, magkainan, pagkain dito, di ba? Lahat fellowship. Ganon dapat. So, ayan na, nagre-recite na siya. Tatay, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Pangatlo, hindi nyo na po ako dapat akong anak. Ituring nyo na po akong isang tauhan nyo. Ayan, kabisado niya na. Kahit yun na lang lagi sinasabi niya. Kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. And ito ang pag-ibig ng Diyos. Malayo pa lang nakita na siya ng tatay niya. Sobrang naawa ang tatay, tumakbo itong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tawaging anak nyo. Tapos sabi nung tatay, sabi nung younger son, ituturing. Sabi ng tatay, pero sinabi ng tatay, mga tauhan, bilisan nyo. Magdala kayo dito ng pinakamagandang damit. At bihisan siya, suotan siya ng singseng at sandals. Bago niya pa masabi na ituring na lang po tauhan, pinigilan na siya agad. Dahil ang paglapit sa Diyos, paglapit na tayo ay parang anak niya. Na tayo ay anak niya. Minsan nahirapan tayo lumapit sa Diyos kasi akala natin kaaway natin siya pag nakakawa tayo ng kasalanan na para paparusahan ka niya. Pero hindi. Pag lumapit tayo sa Panginoon, i-welcome ka niya ng mahigpit na yakap at halik. At sasabihin sa iyo na anak pa rin kita. Pero sinabi ng tatay sa mga tauhan niya, bilisan nyo, magdala kayo. Ayan, singsing at sandals. Kunin nyo ang pinatabang baka. Ilabas nyo, katayin. Kumain tayo at mag-celebrate. Kasi namatay na tong anak ko, pero nabuhay siyang ulit. Nawala siya, pero nahanap din. At nagsimula silang mag-celebrate. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na hindi ka niya palalayuin. Natatanggapin ka niya at tatawaging anak pa rin. Di ba? Ito yung sinabi niya, babalik na daw siya sa tatay niya. Kung mapapansin nyo, dito, malayo pa lang nakita na siya ng tatay niya. So, ibig sabihin, ang tatay niya ay nakatingin na sa malayo, inaabangan. Habang nagkakasala ka at nagawa mo na yung kasalanan, tinitignan ka ng Diyos. Si Peter, nung dininay niya si Jesus ng 3 beses, anong ginawa ni Jesus? Tinignan si Peter. And ganoon ang Diyos sa atin pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Tumitingin siya sa atin. At iniintay na bumalik. So, everyday niyang inaabangan niyang anak niya, and then nakita niya. And then nakaramdam ng habag. Tapos tumakbo. Sa time ni Jesus, hindi normal yung hari tumakbo. Kasi mahaba yung robes nun, gano'n. Siguro hinubad niya, tapos tumakbo. Tapos ni-wrestling niya yung anak niya. Hindi naman. And then niyakap ang anak at hinalikan. Ganon siya ka-excited. Imagine meron kang Diyos, meron tayong Diyos na excited na bumalik. Na excited na mag-repent tayo sa harapan niya. Natalikuran yung kasalanan na ginagawa natin. Excited ang Panginoon na bumalik at magdasal ka sa Kanya pabalik. Tapos sabi pa dito, magdala kayo, di ba? Pinigilan yung anak, huwag mo na sabihin yan. Magdala na lang yung mga tahuan ng mga magandang damit. So yung bigyan ng robe, o robe na lang kasi masyado mahaba yung pinakamagandang damit.
So, robe and rings and sandals, pinapakita lang dito ng Father that He is still His Son na mahal niya. Huwag mong isipin na lumayo ka na sa Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos kapag nakagawa ka ng kasalanan. Anak ka pa rin ng Diyos. Even we don't deserve it, He still called us anak. Kahit di mo deserve. Kahit deserve mo is hell, anak pa rin ang tao niya sa'yo. And this is the grace of God. No? So, kunin niyo ang pinatabang baka, ito niyo sumunod at katayin. Kumain tayo at mag-celebrate. Namatay na tong anak ko, pero nabuhay siya ulit. Nawala siya, pero nahanap din. Sa English, mas gusto ko yung English version. Bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Yung ibig sabihin ng was dead and is alive again, was lost and is found, we are dead to our sin, but because of God, we are alive again, born again, and we are child again. Kapag sinabi natin born again, ibig sabihin pinanganak. And ibig sabihin kapag pinanganak, anak ka na ng Diyos. So actually, yung term na born again, sinasabi lang nun na anak ka na ng Diyos. At ang anak, hindi takot sa tatay. Pero na lang kung yung tatay mo, ano, diba? Pero sa Diyos iba. Yayakapin ka niya at hahalikan. At tatawagin pa rin anak. Sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan. Remember who God is and who we are. Now in Him. Na tayo ay anak na niya. Kaya, sa lahat ng nahihirapan, lumapit kayo sa Kanya. Dahil we are all welcome. We are all welcome. Okay na no? Kaso may sumunod pang kwento Nasa bukid noon ng panganay. Siyempre, may panganay pa, di ba? Siguro, ang sipag talaga ng panganay, nag-hunting pa siya. Nakahuli siya ng baboy ramo, Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Uy, bakit may tugs-tugs doon? Tinawag niya ang isa sa mga tauhan. Boy, ganito. Ano nangyayari doon? Sumagot yung tauhan. Dumating po ang kapatid niyo. Pinakatay ng tatay niyo yung espesyal na mamon. Ay, hindi mamon. Espesyal na baka kasi na kabalik ng ligtas at walang sakit ang kapatid niyo. Pag yung kapatid mo bumalik, ano magiging response? Ang respond ng panganay, nagalit. Bumalik! Ako, sa mga only child, di ba, yung dating mga panganay dito. Nung nagkaroon ka ng kapatid, nahati yung attention Selos ka talaga Parang ganito yung nararamdaman ng nagalit ng panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Sa sobrang bad trip niya, ayaw niyang pumasok dun sa party. Ano yun yung ibig sabihin? Pinuntahan siya ng tatay niya at pinakiusapan. Imagine our God, nalalabas para sa'yo. Ibindo ang tigasan ng puso mo. He is still calling you. Pero if you continue to refuse God, alam niyo na kung saan tayo pupulutin. Diba? Oops. Pero sinabi niya sa tatay niya, ito na naman. Para sa mga nagrereklamo at laging nagrereklamo. Di ba nagtrabaho po ako sa inyo ng maraming taon? Ayan na. Ito pang ilistahan ko ng mga ginawa, na parang alipin. Ayun, ito pa yung isa. Tinuring din niya yung sarili niya na alipin. Hindi anak. Siyempre, kapag alipin ka, or nagtatrabaho ka, may iniintay kang reward, sahod. At wala kang relasyon sa boss mo, kundi oo ka lang ng oo. Yun yung ramdam ng panganay. At sinunod ko lagi ang mga utos nyo. Pero kahit minsan, hindi nyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing. Ang dami nating kambing, hindi mo mabigyan para mag-celebrate kasama ng mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak nyong yan, na inubos ang pera nyo sa mga prostitutes, pinakatay nyo ang espesyal na baka para sa kanya. Kung nakaka-relate kayo sa panganay,
It's time to reflect. Dahil medyo na ano rin ako dyan. Kasi dati, ang dami kong ginagawa. Sila masaya doon, nagkakasiyan, tapos ikaw gumagawa. Parang si Mary and Martha. Naghuhugas siya ng plato. Naghuhugas ng plato si Martha, tapos si Mary nasa paanan ng Diyos. Ibang topic na yan. Pero ganun din. Minsan, naglilista tayo ng mga ginagawa sa Diyos. And then sasabihin mo, Lord, ginawa ko itong lahat, dapat ibigay mo sa akin yung mga ganito. Nagiging conditional tayo. Kinokontrol natin yung Diyos. At ang pagkokontrol ay hindi pagmamahal. Lagi natin tatandaan. Ang pagmamanipula, hindi pagmamahal. Minamanipula natin yung Diyos sa mga ginagawa natin, hindi yun tama. Kasi ang ginagawa natin, kinokontrol mo kasi feeling mo, ako yung Diyos. Dapat ikaw, Lord, ang masunod. Ako dapat ang masunod. Diba? So, the younger son, o dito, yung bunso, represents the tax collectors and sinner who was once lost and is now found. And then the older son, yung panganay, represents the groveling Pharisees and scribes and self-righteous. Kasi ang dami nilang ginawa. So lahat yun, may listahan pa sila na ipapamukha sa Diyos. And sasabihin nila sa Panginoon, Lord, we do these things, these mighty works. Nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo. And God will say to them, get away from me, you evildoers. Matthew 7:21-23. Nagmamalaki tayo sa Diyos, kapag nagmamalaki tayo, ibig sabihin lang nun, nire-reject natin yung pagiging Diyos ng Lord. Pag nagmalaki tayo. Ayan, di ba? Pinakatay yung baka, tapos ang sumunod na sagot ng tatay, anak, lagi kitang kasama at lahat ng meron ako ay nasa'yo. Tinuring mo yung sarili mong alipin. Pero dapat tayo mag-celebrate at magsaya. Bakit ka nakatingin doon sa pinatabang baka na kinatay? Bakit hindi ka tumingin doon sa kapatid mo na dating namatay na, pero nabuhay ulit, nawala at nahanap ulit? Minsan, sa pagkukumpara o yung pagiging self-righteous natin, hindi natin tuloy ma-enjoy yung party. Yung iba masaya. Tapos ikaw, nagmumukmuk ka. Dapat ako yung may ganito, dapat ako yung may ano. Ang pagiging self-righteous, hindi ka nagiging masaya. Nagiging masaya ka lang on your own. Nakatingin siya sa reward, at hindi nakatingin sa magandang balita na bumalik na ang kanyang kapatid. So, may kita mo kung nasan yung puso ng elder son. Ang puso niya nandun sa reward, doon sa mga ginagawa niya, doon sa bagay na dapat binigay sa kanya ng tatay niya. Even though may access siya, hindi niya lang ginagalaw. At lalong hindi niya nakita ang kabutihan ng Diyos sa mga nangangailangan. Minsan, tumitingin tayo doon sa tao, bakit ganun yun? Bakit na siya pa yung blessed? Imbis na tumingin sa Diyos na nagpapala doon sa taong yun at purihin yung Diyos. Pag tumingin ka sa tao at sa mga ginagawa nila, hirap ka talaga lumapit sa Diyos. So, yung elder son, lahat ay available sa kanya, pero di niya ito ginamit dahil akala niya makukuha niya ito sa mga good works niya. Akala niya yung pinatabang baka, yung mga ari-arian ng tatay niya, makukuha niya yon kapag nagsikap siya. Pero hindi. Kasi God's grace is available and ready to be received. Kukunin mo na lang. Bakit mo pa pinaghihirapan? Yung kaligtasan, bakit mo pa pinaghihirapan? Kukunin mo na lang, i-receive mo na lang. Maniniwala ka lang kay Jesus, ligtas ka na. Pero dito nire-receive ng older brother dahil nagre-rely siya sa good works niya. And this is self-righteous. No? But may point yan. Point number 7, huwag tayo tumingin sa mga ginagawa natin, kundi sa grasya lamang ng Panginoon at i-receive ito. Minsan,
Kayod tayo ng kayod. Pero meron pala tayong access to receive it. Di lang natin nakikita. And this is God's love. Doon sa parable, yung pagmamahal ng Diyos, nakita doon sa yung nagawa niyang hatiin ang property niya para sa mga mahal niya. Kasi nagawang hatiin ng Diyos o putulin or i-forsake si Jesus doon sa cross para sa mga mahal niya. And sa parable, Jesus was the fattened calf na kinatay at pinatay para lahat tayo mag-celebrate kasama ng Diyos. Always remember that. Na pinatay ng Diyos yung kasama niya na para sa ating lahat. And as a follower of Jesus Christ, huwag tayo tumingin sa yaman ng mundong ito. Temporary lang yon, sobrang liit lang yon kumpara sa ibibigay ng Diyos. Or sa reward, kundi sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Huwag tayo maging concerned sa mga magano nangyayari sa future. Maging concerned tayo dun sa mga taong hindi pa kilala si Jesus. Kasi in the first place, sa ating mga Kristiyano, Diyos na ang bahala sa lahat ng mga concerns natin. Let's get move forward at ikalat ang magandang balita, sharing the gospel. That Jesus came, live yung hindi natin kayang ibuhay, died for our sins, forgave us, and nabuhay siya muli para muli tayong mabuhay na kasama siya at mawala yung pag-aalala, yung kahirapan in the end. Kaya, kasama sa repentance na masyaran ang mga taong kailangan si Jesus at mag-celebrate sa bawat tumatanggap. Minsan tingin natin sa repentance, tumalikod sa Panginoon, pumalaw kay Jesus. And then wala na tayong pakialam sa iba. As a Christian, tutulungan natin mag-repent yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Magtulungan yung mga tao mahal natin na mag-repent at lumapit sa Panginoon. Yun yung extension ng repentance. Hindi lang yung repentance sa'yo lang. So, paano mo matutulungan mag-repent yung mga taong nasa paligid mo? Share the love of God. Share His love to them. Dapat doon tayo maging concern. Kasi, kapag masaya ang Diyos sa isang tao na tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Jesus, ganun din yung saya natin. Kaya para sa mga matatagal na sa church, matatagal na sa relasyon sa Diyos, nasan yung focus natin? Nasaan na yung focus na natin? Kaya, sagutin natin yung tatlong tanong. Paano may balik ang alat o maging disciples? Talikuran ang kasalanan. Mag-repent. Makita na siya lamang ang ating kailangan at tumingin lamang sa grasya ng Panginoon. Actually, dalawa yung titingnan natin. Grasya ng Panginoon at yung mga taong nangangailangan ng grasya ng Panginoon na hindi pa nila nare-realize. And rason para i-deny ang lahat para kay Kristo, maalala na we were once lost and are now found. We are dead and are now alive because of God's grace to us. Para ma-deny mo yung mga bagay na i-look up mo, yung mga bagay na kasalanan na pinanghawakan mo pa rin, always remember na si Lord tumalon para sa'yo at iligtas ka. Ay lagi natin dapat matandaan yun. Last question, anong gagawin natin para sa mga i-deny natin? I-deny. Kasi syempre meron kang tatalikuran. Anong mangyayari? For example, dun sa kayamanan mo. Doon sa rich man nagsabi na, nagawa ko yung 10 Commandments. And then sabi ni Jesus, may isang ka pang kunang ginagawa. Ibigay mo sa mahihirap yung kayamanan mo. And doon bumagsak yung nalungkot siya. Hindi ko kaya. Huwag na lang. So, hindi si Jesus yung habol niya, kundi yung kung anong meron siya. So, sasagutin to ng pang-apat natin parable. So, mabilis lang to. Happy one lang natin. Dahil yun lang talaga yung meaning niya. Iisa lang yung meaning niya. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, kasunod na verse lang to. Kala natin yung parable of the prodigal son, yun na yun. No?
Pero ito yung kasunod eh. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, may isang mayamang lalaki na may katiwalang nagmamanage sa mga property niya. Tapos may nag-report sa kanya. Inaaksaya ng manager yung kayamanan. Ikaw yung boss. Yung manager ng pera mo, inaaksaya niya yung pera. Ginagancho ka, ano ka. Nilalamangan yung boss niya. Kaya pinatawag niya ang manager. Pinatawag ng boss yung manager. Ano tong naririnig kong tungkol sa'yo? Bigyan mo ako ng kumpletong report ng mga minamanage mo, yung lahat ng trabaho mo. Ibigay mo sa akin kasi tatanggalin ka na sa trabaho mo. So tatanggalin na siya. Tatanggalin na ako ni boss. So nag-alala siya. Sabi ng manager sa sarili niya, ano nang gagawin ko ngayon? Pag tinanggal ako sa trabaho, tatanggalin ako sa trabaho. Hindi naman ako malakas para magbungkal ng lupa. Kasi yun lang yung trabaho niya. At nahiya naman ako mamalimos. So nakaisip siya ng paraan. Alam ko na. Kasi kahit matanggal ako sa trabaho, may tatanggap naman sa akin sa bahay nila. Imagine, kumpante siya kasi may mga tao sa paligid niya na magsusupport sa kanya. Pero minsan sa mga self-righteous, walang taong ganun. Kasi nga makasarili. Nanglalamang sa tao. Kaya walang friends na handang lumapit. Pero may ginawa siya kasi wala nga siyang friends para magkaroon siya ng friends. Ang ginawa niya, kaya pinatawag niya isa-isa yung may utang sa amo niya. Ito yung listahan, parang hindi natin papangalanan, may listahan siya naman may utang. Ito, may utang sa akin. Sa amo na. Tinanong niya yung una, magkano utang mo sa amo ko? Sabi niya, sumagot siya, may 100 na galon ng olive oil. 100. Tapos sinabi naman ng manager sa kanya, ito yung listahan. Baguhin mo yung listahan, umupo ka at gawin mong 50. So, para bumaba yung utang ng tao, ginawang 50. Siyempre, kung ikaw nabawasan yung utang mo, talagang tropa mo na yung di ba, yung manager. Salamat, binawasan mo yung utang ko, di ba? Tapos, ganun din yung ginawa niya sa isa. Tinanong niya yung isa. Magkano ang utang mo? Sumagot siya. 100 na sako ng wheat. Harina. Magiging harina yan. Sinabi ng manager sa kanya, ito yung listahan, gawin mong 80. Bawasan mo ng 20. So, may isa na naman siyang tropa. Tapos sa verse 8, i-explain ko muna, yung shrewd manager, nag-aaksaya siya ng pera, kaya siya matatanggal sa trabaho. Nag-alala siya, kaya ibibigay niya yung report niya. So, bago niya ibigay yung report, inedit niya yung mga listahan. Ginawan niya ng mabuti yung mga may utang sa ama niya, pinalista niya na bawasan nila ang utang nila. So, parang gumawa siya ng kabutihan doon sa mga may utang sa ama niya. Binawasan yung mga utang nila. Then, pinuri nung amo yung ginawa ng madayang manager kasi madiskarte siya. Ngayon, sabi ni Jesus, ang mga anak ng mundong ito ay madiskarte sa pakikitungo sa kapwa. Ang daming matatalino dito, ang daming scammers or manggagamit. Ang tatalino nila kaysa sa mga anak ng liwanag. Nagsalita pa si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ito yung ibig sabihin ng parable. Sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang pera ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan. Para pag naubos yung pera, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Ayun lang yung parable. After ng prodigal son, ito yung sumunod. About pera. Bakit kaya? Kasi madalas yung karamihan sa atin, sa pera umiikot yung mundo natin. Ang nangyayari, tinataas natin yung pera sa Diyos. Sinabi ng Lord na di ka pwedeng mag-serve sa two masters. It's either you hate yung isa, mahalin yung isa. And ang sinabi niya doon, si Lord ba o yung pera? Ngayon, to deny ourselves, ang ibig sabihin talaga nito, take up your cross and follow Jesus, ay gamitin ang lahat ng meron ka para makatulong sa needs ng ibang tao. Yung mga dinideny mo, yung mga bagay na tatalikuran mo, yung pera, yung pagmamahal sa pera, gagamitin mo ngayon para sa mga ibang tao, para magkaroon ka ng kaibigan. Gamitin ang resources para mapalago ang faith ng bawat isa. Ito pa tanong ko, ginagamit nyo ba yung pera nyo pambili ng Bible, pambili ng study Bible, pambili ng para sa ikakalago ng pananampalataya nyo sa Panginoon? Pangatlo,
Gamitin ng resources para ma-share ang gospel. Bumili ka ng burger, bigay mo dun sa pulube, o burger ang tingin. Ito ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Gamitin natin yung mga resources natin para ma-share ang pag-ibig ng Diyos. Para mag-repent yung taong makaka-receive. Kasi in the first place, hindi tayo magre-repent kung walang taong ginamit ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko yun ninanais na dumami tayo. Kasi ba mapuno agad eh. Pero kung yun yung nais ng Diyos, na mag-share tayo, gawin po natin. Gamitin po natin lahat ng meron tayo. Minsan sabihin nyo sa kaibigan nyo na, pre, libre kita. Tapos may mission ka, ma-sharean siya. Dapat maging mas wais tayo sa mundong ito. Maging wais tayo dun sa mga nangi-scam, sa mga networking. Ang scam natin sa kanila is, bibigyan kita nito, pero makinig ka sa akin. Ito yung love ni Lord para sa'yo. Huwag tayo mag-intay ng tamang pagkakataon. Tayong gumawa ng tamang pagkakataon na ma-share yung pag-ibig ng Diyos. Kung reluctant sila, huwag niyong ipilit. Maging wise sa resources natin para mapakilala si Jesus. Because tayong lahat, we all need Him. And kapag di natin ginawa ito, ini-stop natin yung daloy ng dagat papunta sa mga taong nangangailangan. Daloy ng ilog pala, hindi dagat. So, anong gagawin natin sa mga i-deny natin, sa mga resources natin, yung ibababa natin sa pag-ibig ng Diyos? Use them. Don't love them, use them. Use your brother and sisters to share the gospel. Use your parent to share the gospel. Use your mga tinuturuan. Use your mga kaibigan para ma-share ang gospel. Use our talent, time, and treasure to show our faith. Ang pinapakita natin ngayon sa Panginoon ay yung pananampalataya na natin, hindi yung kung anong honor meron ka sa mga nag-graduate ngayon. Na-share mo yung pagiging cum laude mo, pero yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi mo ma-share. And guilty rin ako. Share this good news of God's love with the lost and let us rejoice over each one who repents. Mag-rejoice po tayo kapag mayroong isang naligtas. Sorry kapag napahaba kasi ito na yung ending. This is the kingdom of heaven is like. Na i-share ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang work ng kingdom. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi lang tayo dapat yung nagre-repent. Dapat pati yung mga kasama natin, yung mga minamahal natin, nagre-repent din sa harapan ng Diyos. I'm encouraging all of us na wag lang magstay na attend. There is another reason para magdasal at magbasa ng Bible at makipag-fellowship to share God's love sa mga tao. Minsan nag-aaral tayo ng Bible para matuto no? Pero may isa pa para ma-share si Lord sa kanila. So that is the kingdom of heaven is like, and let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa series na ito, sa lahat ng parables, Panginoon, na tinuro mo sa amin lahat. I pray, Panginoon, na ang bawat puso ng mga nakarinig, Panginoon, ay mapalambot mo. Guide them, Panginoon. If they want, Panginoon, to share your word, Panginoon, sa kanilang parents, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kaklase, help them, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami lang yung nagre-repent, Panginoon, pati yung mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Lead us to repentance, Panginoon. Upang mapurihan ka namin at magkaroon ng kasiyahan, Panginoon, sa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, we are asking, Panginoon, to guide us, to deny ourselves, to take up our cross, Panginoon, and follow you each and every time of our lives, Panginoon. Dahil ikaw lang ang kailangan ng lahat, kailangan namin, Panginoon, at lalo na ng mga tao na sa paligid namin. Kaya, Panginoon, sa ina po namin, tinatasaglit na to sa pangalan ni Jesus, ang